Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa oras na ito, bibigyan natin ng pananaw itong pagmamaktul at mga paglalabas ng kanyang emosyon. Itong si Erwin Bendalo Sylvester Stallone Tulfo. ang haba ng pangalan, ano? Sabi niya, sa kanyang sentimento kahapon sa proseso ng impeachment trial sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. E di kayo na lang ang matatalino, bobo kami lahat dahil abogado kayo, hindi kami nakapag-aral sa abogasiya, kayo na lang ang matatalino. Kasi siguro, nasaktan siya dito o tinamaan siya nang sinabi ni Senator Alan Cayetano na nung panahon ni Senator Miriam Defensor Santiago in the impeachment court mismo. Sinabi ni Senator Miriam Santiago, it is pointless to argue a legal principle with a non-lawyer. Lalo na kung hindi nakikinig. Aba, tinamaan ang kulukoy na si Erwin Bendalo Sylvester Stallone Tulfo. Nagmamaktol, talagang nagmaktol ang term ni Ka Erika. Sapagkat nakita naman po natin kung papaano itong Tulfo brothers naglalaro ng maruming maniobra ng politika sa loob ng Senado in favor sa kanilang boss amo na sila Marcos at sila Lisa Araneta. Miyembro ito ng kulto ng Judas 13. Kung ang Alan Peter Cayetano Group ay tinatawag na the Brave 8, no? Dati sila ay the Great 13. Then naging Great 10, ngayon the Brave 8 na lang. At baka maging the Brave 7 na lang kung magtatagumpay sila Marcos Jr., sila Rimulya at sila Lacson sa kanilang pakikipagkontsabahan na maipapakulong si Senator Alan Cayetano sa kaparehong diskarte na ginawa nila kay Senator Marcoleta at ang kay Senator Jinggoy Estrada na hindi nag-cooperate sa kanila at talagang tinarget at ginawan po ng kaso na non-bailable. At habang ito ay nililitis at walang interbensyon ng korte na pwede kang mag-apply ng bail at ma-approve, nakakulong po sila Senator Marcoleta, Senator Alan Cayetano at Senator Jinggoy Estrada. Yun pong target plus Bato de la Rosa di 4 and then minus 5. O nga, 7 na lang maiiwan mga kababayan sa the Great 8 or the Brave 8 na ito. Ano bang pinagmamaktol ni Erwin Bendalo Tulfo doon sa punto na it's pointless to argue legal principles with a non-lawyer, lalo kung hindi ito nakikinig at walang gana na makinig? Tama naman pong punto na yon. Kasi kung hindi ka abogado, you should listen how it should be legally and legitimately interpreted on the perspective of a lawyer, para makuha mo ang logic and basis in law so that kapag humirit ka, hindi ka mabutata, hindi ka masusuplak. Yan po ay dahil kayo ay impeachment court, mga kababayan. No? Kayo po ay impeachment court. Nagkakaroon kayo ng trial. You are acting as senator judges. Kaya nga, may mga sinasabi ito si Tulfo na tungkulin daw ng impeachment court na mapalabas ang katotohanan at mga ebidensya laban kay Vice President. At kailangan yan gawin. Hindi po trabaho ng impeachment court yon. Trabaho yon ng prosecution. Yung nag-aakusa at nagpo-prosecute. Sila Luistro, si Malita Girl at grupo niya ang may tungkulin at pananagutan sa korte at sa taong bayan kung bakit nila inaakusahan at gustong mapapatanggal bilang vice presidente na inihalal ng pinakamataas na boto ng mamamayang Pilipino sa kasaysayan ng ating politika, 32 million votes mahigit ang nakuha na boto at sovereign mandate ni Sara Duterte. Hindi po trabaho ng impeachment court na magpalabas ng ebidensya o magpatayo ng testigo upang magtestify. Gawain at responsibilidad yan ng prosecution na alam natin sa unang artikulo na isinalang nila, naging chapsuy at pansit canton ang presentation ng 3 NBI officials nila. Si Kalilong, si Lutok at saka lalo na si Matibag. Naging pambansang marites
at pambansang diskartidor ang kinalabasan ng NBI. Hindi na siya National Bureau of Investigation, National Bureau of Inquisition, no? Puro maruming laro ng politika ang ginagawa dahil nauutusan at nagagamit nila Marcos, nila Lisa Araneta, nila Romualdez para po dito sa political operations to demolish and destroy the Vice President. Kaya National Bureau of Inquisition, yung mga panahon ng Spanish Inquisitadores na nagkaroon po ng pananakop at mga pangingialam sa ibang mga bansa sa panahon ng kolonisasyon sa buong mundo. Yan po ang mga inquisitors, no, mga tagapag-usig ng mga mangungulunya at mananakop. Parang naging ganun po ang naging role ng NBI nang maipakita kung gaano ka sloppy, unprofessional, unethical po ang mga witnesses na mantakin mo may mga kasong kinakaharap. Illegal arrest, illegal detention, tampering of evidence, perjury, falsification of documents related to their function in operation, mga kababayan. And yet, itong si Matibag walang kaalam-alam din sa mga investigasyon, pumapil. Maepa lang talaga. Dahil sobrang sip-sip ito nga kay Marcos, the only qualification that he has kung bakit siya inalagay ni Marcos dyan, ang pagiging sobrang sip-sip at handa na maging attack dog ng mga makapangyarihan. Lalo na po ni Marcos Jr. at nila Lisa Araneta at Martin Romualdez. Yan ang naging role ni Matibag. And then pinagtatanggol ito ni Erwin Tulfo. Di ba? So, kinorek siya ni Senator Alan Peter Cayetano. The authority and function and mandate of the Senate Impeachment Court is to try and decide, not to create or look for evidence. Kasi nga pinagdebatihan doon ang pagsabpina ng mga financial and bank record transactions ni Vice President dahil walang maipakitang ebidensya. Ang complainant mula sa House of Representatives, nag-mini trial na, nagkanggaro court operation na, all of those, nilabag na ang Bank Secrecy Law, pati ang Anti-Money Laundering Act, at pati na po ang tinatawag na Data Privacy Protection Act. Lahat ng ito, wala pa ring ebidensya. Kaya, pagdating sa Senado, pipigain nila si Sara Duterte to provide the evidence. Siya ang inaakusahan. Ang nag-aakusa na may so-called unexplained wealth coming from graft and corrupt practices si Sara Duterte, ang grupo nila Marcos at Romualdez at ang kanilang mga House prosecutors. Bakit ang Vice Presidente na inakusahan nyo ang mag-provide ng ebidensya na yan? Yan po ang debate na hindi masundan ni Erwin Bendalot Tulfo. Sinabihan siya na, of course, kung ikaw ang nag-aakusa, the burden of proof and bringing out the evidence and testimonies and mga witnesses shall come from you. Kasi inakusahan mo siya ng mga bagay at krimen na sa paniniwala ninyo at gusto nyong ipapaniwala sa impeachment court at sa taong bayan na nagkamali at nagkasala ang Vice Presidente. Then prove it. Hindi nga nila ma-prove ang kanilang aligasyon na may betrayal of public trust, Article 4, laban kay Vice President dahil nagbabanta di umano ito sa buhay ni Marcos Jr., ni Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. Wala namang attached complaint affidavit ang naturang mga tao at hindi rin malinaw sa investigasyon kung nangontrata ito ng assassin. Di ba? So, ipinilit lang talaga ang NBI dito na mag-front dito sa palpak na Article 4 na ito. Kaya nga, nagkaroon tuloy ng pagtatanong si Senator Robin Padilla. At yan po hindi maintindihan siguro nila Erwin Tulfo na dapat kung prosecution ka, patas ka sa paglalantad ng kaso. Alam mo palang walang kaso at wala palang batayang ebidensyang solido, didisturbuhin mo ang Senado, didisturbuhin mo ang buong mamamayan, gagastos ka ng bilyones na pera in the entire process of this impeachment trial projected to reach 2.5 billion pesos on the estimate na pera ng taong bayan at ang dadalhin mo doon mga kulukoy na mga testigo na puro chismis. Walang affidavit si Matibag, walang sworn statement under oath. Paano yan? Mga investigation form nila nagtatumbling.
ang kanilang mga affidavit, hindi nga pinayagan ng Department of Justice previously dahil hindi tumutugma doon sa tamang case build-up. Minadali, pinilit upang lamang mag-comply at magpasipsip sa Malacanang. At ngayon, ipipresent yan ng prosecution sa Senado. E di talaga ang kinalabasan chop suey at pansit canton. Ayan. So, yan ang dapat maintindihan ni Erwin Tulfo, that there are legal doctrines na hindi mo pwedeng i-bend the law yan. Kasi rules are not technicalities only. Rules set the order. Rules make sure that the process and the end result of the process will be just and fair. Yan pong purpose ng rules. Hindi para ito ay delay, hindi para ito ay maging technical. Eh dahil nga non-lawyer siya, non-lawyer din kami, pero ako inaaral ko. Pinapakinggan ko ang pagpapaliwanag ng mga matitino at may matuwid na pag-iisip ng mga abogado. Ibig sabihin, mayroon bang hindi matitino at hindi matuwid mag-isip ng mga abogado kay Eric? Kita nyo naman, abogado din si Matibag. Abogado din yan si Luistro. Kitang-kita naman po kung anong uri ng mga pag-iisip mayroon sila. Matuwid ba yon na mga ang pinaghalawan niya ng mga source ng kanyang mga testimonya, mga sinasabi niyang open source intelligence? My goodness. Galing sa dyaryo, sa Facebook, mga marites. Kaya ang tawag sa kanya, si Mr. Chismoso. Kung may pambansang chismosa na ang tawag sa kanya ay si Claire Marites Castro, mayroon din palang pambansang chismoso galing doon sa Senado. Ang pangalan niya, Milvin Matibag. Talagang kinansyawan ng taong bayan ang NBI dito, lalo na si Matibag. Dahil sa sobrang pagpupumilit nila, nagmukhang katawa-tawa ang agency ng NBI na naging nagpropaganda na lang sila, baluktot pa at bistado. Yan ang hindi nakikita ni Erwin Tulfo, kaya siya medyo bad trip siya bad trip talaga kay Alan Cayetano. Dahil sinabihan siya ni Alan Cayetano na sa panay tayo dito grandstanding, pa-impeachment tayo, hindi nga natin maimbestigahan at pinatigil na ang totoong problema ng taong bayan ay ang pagkawala ng 1.9 trillion pesos sa flood control scam na itinuturo na pasimuno si Marcos at sila Romualdez, pero pinagtakpan ng 3 Judas na mga senador at ibinaon ang ibinaon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Di ba? Yun naman talagang purpose kung bakit nagkaroon ng kulto ng 3 Judas na mga senador na nakatali sa leeg at nakahawak sa ilong nila si Marcos at sila Lisa Araneta. Yan po. Nasasaktan sila sa katotohanan. Now I understand. The truth hurts. And bigger truth hurts deeply. Yon. Ang malaking katotohanan ay mas malalim ang hiwa at sakit kapag ikaw ang tinamaan kung ikaw ang nagtatakip at nagtatago ng katotohanan na ito. Ayan. Pangalawang punto natin dito sa mga discarding bulok ni Bendalo. Sabi niya, makikita naman natin na talagang mayroong mga pagbabanta na nagawa. At kita naman natin na kung ano ang mga dapat punahin, dapat natin yan tingnan dito sa impeachment court na ito. Tama! Kaya nga may trial. O bakit mo kino-question ang teknikalidad? Bakit mo kino-question ang pagtayo ng House Defense Panel ng tungkol sa doktrina ng batas? Dahil yun ang rules. The trial cannot be, sabi ni Kiko Pangilinan, hilutin na lang natin. Huwag na tayo maging technical. O ulitin ko po isa pa tong Kiko. Wow, dagat. Kita nyo, sabi niya, yan ang dagat. Wow, dagat. Naging senador to dahil naawa na lang kay Sharon Cuneta na umiiyak na pabalikin sa Senado itong si Kiko Pangilinan. Mga kababayan, ang teknikalidad po ay magiging mali kapag ito ay ginagawa para lamang harangin ang paglutang at paglabas ng katotohanan. Pero ang teknikalidad bilang bahagi ng rules and procedures ay hindi po mali kung ito ay
naglalayo na panatilihin ang objectivity, pagiging patas, at makatarungan ng proseso para ang resulta ay magiging totoo at makatarungan din. Hindi inhustisya. Yan ang dapat maintindihan nila Ben Dalo at nila Kiko Wow Dagat Pangilinan at ng kapatid ni Ben Dalo na si Raffy Tulfo. These are not simply technicalities ang pinag-usapan. Kung bakit mali na nagpasabina ng mga dokumento na ito sapagkat wala pala talaga silang batayan sa pag-aaligar o pagbibigay aligasyon kontra kay Vice President Sara Duterte na mayroon siyang ill-gotten wealth or unexplained wealth resulting from corruption or plunder. So kaya nila piniga ang impeachment court na payagan na magkaroon ng ebidensya pero nagsagawa na sila nito ng mini trial which is illegal at unconstitutional at the House of Representatives. Pinagtanggol pa nila Tulfo ito. Itong sila Luistro. Inamin nga ni Luistro na mini trial ito kasi ang full-blown trial sa Senado sa sobrang malaking bunganga na bumubula sa masamang laway itong si Luistro. Nagmayabang, the House is not allowed to do trial. Mini trial or kangaroo court, mali yan. Lalo na kung walang ebidensya ang mga nagrereklamo na ginamit lang naman sila as complainants tapos pipigain nila doon sa kanilang kangaroo court mini trial. Kaya kinwestiyon yan sa Korte Suprema at pending pa. Hindi pa nag-aakto at nagdedesisyon ang Korte Suprema. But clarity speaks now. Na pagdating sa Senado, inulit nila ito. Kaya naman po todo tanggol, todo maniobra ang grupo nila Tulfo at ng mga nasa 13 Judas group ni Marcos para ilusot ang sabpina. Dahil dudurugin nila si Sara Duterte sa mga dokumento na wala sila at wala silang ebidensya, they will make it appear na mayroon silang kaso laban kay Sara Duterte. And that is not fair, mga kababayan. Sapagkat hindi po tungkulin ni Sara Duterte na siya ang magbigay ng ebidensya sa mga nagrereklamo. Tungkulin ng mga nagrereklamo yan. All along, wala silang maipakita na basis. Anong basis kung bakit natin ipasabpina ang mga dokumento na ito? Laway lang, akusasyon lang. Hindi kagaya kay Binay noon na may akusasyon na may unexplained wealth or ill-gotten wealth related to plunder or corruption. Dahil may Hacienda Binay nga na ipinakita Kaya kailangan buksan ang kanyang mga bank accounts, no? Kay Erap Estrada may nagturo sa kanya na nakita siya na nagpirma ng ibang pangalan, ibang pirma, Jose Velarde account na pumapasok doon ang mga pundo galing sa wetting at iba pang mga illegal sources. Kaya pinasabpina po yon, mga kababayan. Kay Sara Duterte, wala silang maipakita. Kaya nga dapat dinismiss yung article na yan on ill-gotten wealth and unexplained wealth resulting to corruption, which is an impeachable offense for an impeachable official. And right now, yan ang hindi maintindihan nila Tulfo, that the process of the impeachment cannot be tied up only doon sa interes ng prosecution upang ipakonvict si Sara Duterte, kundi dapat manguna ang prinsipyo at doktrina ng patas at makatotohanan at hindi mapang-abuso na proseso. Otherwise, inhustisya at kawalang katarungan ang mangyayari laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang legal doctrines na pinapaliwanag ni Senator ni Senator Alan Cayetano kay Ben Dalo at nagalit siya. O di sige, kayo na lang ang matalino. Bobo kami. Bobo. Hindi kami nagsabi niya na. Ikaw ang nagsabi niya na nagbobobobohan kayo, mga kababayan. Nakakaawa din kasi itong mga kagaya nila Erwin and Raffy Tulfo, no, nila Lito Lapid, that the only qualification na naging senador sila dahil sikat at magaling magdiskarte sa masa at botante, kaya na iboboto po sila. But qualification and capacity wise, wala po talagang kakayanan na maging maayos na mga senador ang mga ito. They can be better na manatili sila sa kanilang skills sa pagpoprograma, pagpopromote kung paano resolbahin ang mga away mag-asawa, away magnobya, mga abusado na barangay captain, at i-promote ang robust at sogo at robust.
Pero yung dalhin mo yung abilidad na yan na hanggang dyan lang naman, hindi sa pagmamaliit sa kanila, that is a great disservice to the people and a waste of people's money. Kita niyo naman, si Lito Lapid, the great listener ever since for 24 years in the Senate, yun lang pong ginawa halos ni Ginoong Lito Lapid. Pero at least hindi siya nagmamarunong, hindi siya nagmamagaling, hindi siya nagpipretend. Pero sayang pa rin po ang resources ng taong bayan. Di po ba? Kagaya ng pagkakita natin ngayon, na sayang talaga itong slot ng dalawang Tulfo brothers na to, na walang ginawa kundi magpasikat at hindi naman po interes ng taong bayan at Republika ng Pilipinas ang kanilang pinapanindigan. Kayo na po ang humusga sa susunod na mga halalan, taong bayan, kayo po ang may kapangyarihan. At tayo din po ang magsasakripisyo at mag-aani ng ibinubunga ng ating mga eleksyon, kagaya ng eleksyon natin ngayon sa pagkakaroon ng bulok na gobyerno nila Marcos at Romualdez. Mga kababayan, maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo kay Ka Eric sa ating advokasya. Please don't forget to like, share, and promote our videos at ang ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat, mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless and protect everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you also. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat muli.